Sa gitna ng paroon at paritong mga sasakyan, mayroong makikita na naghahari at bumibida sa bawat kalsadang madadaanan. Dito nakasalalay ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pag-alalay nila sa bawat pag-atras ay ang hiling na sanay sila naman ang makausad. Madalas natin silang nakikita sa mga kalye, sakpit ang kanilang pito. Ano nga ba ang kanilang diskarte? Halina't ating alamin ang kanilang kwento. Sa aming paghahanap ay natagpuan namin dito sa Capitol Drive, corner Quezon Street, Barangay San Jose, si Kuya Rodinel. 34 anyos na baguhan pa lamang sa pagpaparking dito sa bayan ng Balanga, Bataan. Kuya, ayan. Ngayon, kainitan ng panahon, nandito tayo sa parking, nagtatrabaho tayo. Kumusta ba ang buhay natin ngayon, kuya? Kumusta naman ngayon? Ayan, kuya, sa pabarya-baryang kinikita ng parking boy, sumasapat ba palagi yung kinikita natin? Sumasapat naman po. Magkano po ba ang kadalasang kinikita niya sa araw-araw? 600. So, malakas na yun kaya pagka 600. Opo, sumasapat. Ay kapag ka naman minsan masama ang panahon, maulan, Kumikita ng mga 300. Minsan kulang sa 300 po. tapos kuya, yung kinikita nyo na 300 to 600, sumasapat ba yun? Tsaka ano ba yung mga kadalasang inuwi nyo po sa bahay? Kuya? Opo, kulang po. Saka tinapay po ng mga bata. So kuya, ayan, sa pagpa-parking boy mo, meron po ba kayong ibang na-try na trabaho bago mag-parking boy? Meron po. Tsaka ano-ano po kaya? Opo. Tatanim ng palay. Saka nagbibilad ng palay po. Sumarvis niya. Kuya, pamilyado po ba kayo, kuya? Opo, Ilan po ang anak natin? 3 po. So, sa 3 niyo pong anak na nag-aaral po lahat. Opo, nag-aaral po So, lahat. nagagawan po ba natin ng paraan o diskarte? Yung Opo, nagagawan- trabaho nila sa araw? Nagagawa ng pang-discard po. So, taga dito ay sa Bataan talaga? Opo. Sa kabilang banda, katulad ni Kuya Rodinel, ay may mga tao rin na pinili ang ganitong klaseng hanap buhay. Ano po ang inyong pangalan? Reynaldo Flores. Ilang taon na po kayo? Kwento na ako eh. Pamilyado na po ba kayo? 3 yung anak ko. Di wala akong sasawa. Balik mo sa asawa. Ilang taon na po yung mga anak ninyo? Mga 18. Resort ko to. Saka yung babae ko. Ay, yung lalaki ko. Natutustusan niyo naman po ba ng sapat ang kanila mga pangangailangan? Opo. Opo. Kasya po ba ang kinikita niyo sa Kasi naman. pagpaparking sa araw-araw? Kasi naman. Kamusta naman po kayo bilang ama? Okay lang. May mga pinag-aaral po ba kayo? Yung panganay ko, college. First year college. Sa kinukuha nursing. Gaano po kalaki ang inyong kinikita sa pagpaparking? Minsan, 1,000. Kahapon, naka-1,300 ako kahapon. Paano naman po kapag patumal? Hindi, wala. Diba? Magkano po yung 500. Anong oras po kayo nagsisimula at anong oras po kayo natatapos? 9 maga, taka gabi, 9. Alas 9 po. Sa araw-araw nyo pong pagpaparking po yan, nakaranas na po ba kayo ng paano nyo po napakikitunguhan yung mga customer ninyo na Ayun. masusungit? Gano'n na po ba kayong karanasan? Nahayaan ko na lang. Ayan. Bilang magpa-parking boy, kumusta naman dito, kuya? Ayos naman. So ayan, tulad niyan, maghapon, mainit kuya. Ano ba yung pakiramdam na meron ka bang mga nararamdamang minsang sakit sa sobrang pagbabad sa init? Wala naman. Kuya, yung pagpa-parking boy nyo po, gaano na po kayo katagal? Ano pala ako? Magpipitong buwan pala ako dito. Bukod sa pagpa-parking boy po ba, meron pa po kayong naging ibang trabaho? Marami. Ano po yung Tricycle driver,
construction. Ayun, kuya, mula sa mga dati niyong trabaho, paano po kayo napunta dito sa mga parking space? Matagal ko nang amo tong may-ari nito. Nung mismong space po na ito. Mm. About naman dun sa ano kuya, sa kinikita nyo, kung hindi po marabati, no, magkano po yung kinikita nyo kada araw? Sapat lang sa pagkain sa Magapaw. Ilan po ba ang anak nyo po kuya na pinubuhay? Isa pa lang, dadalawa na. So nag-aaral na po? Hindi pa. Hindi pa naman. So minsan kuya kapag masama ang panahon at yun nga matuma lang nagpa-parking, ayun, magkano po ang ang kikita nyo? Sa ngayon, kumikita ako ng 500. So kuya, ito sa tingin nyo ba pang matagalang trabaho na po yung pagpa-parking nyo o naisipan nyo po na maghanap pa ng ibang trabaho? Siguro, permis na ako rito. Pero, Kasi matagal ko nang amo tong may-ari nito. so ayan, pangkalahatan kuya, kumusta naman ngayong araw? Maganda yung kita ngayon niya. Kasi maraming nakaparking. Bukod dito, meron pa ba kayong pinagpa-parking? Wala na. Ito lang. Nang akin itong subukan, sa dalawang salita ko lamang may kukumpara ang ganitong klaseng hanap buhay. Hindi biro. Hindi biro ang sipag na kailangan mo para sa trabahong ito. Hindi birong pasensya at pagtitiis. Hindi man madali ang mabilad sa init, malipasan ng gutom at matuyuan ng pawis. Ngunit tuloy lang sa pagkayod. Walang hindi kinakaya basta para sa pamilya. Ayon sa statistics ng Pilipinas, 17% ng single parent ay mga lalaki. Ang walang trabaho ay umabot sa 4.5%. Maging ang may informal jobs ay pumalo sa 36.2%. At tanging 49.71 milyong Pilipino lamang ang mayroong trabaho. Palubog na ang araw. Ngunit si Kuya Rodinel patuloy pa rin sa pagkayod. Tila hindi alintana ang pagod sa katawan, pangkaraniwang sakripisyo para sa isang ama na nais may raos ang pamilya sa kada araw na lumilipas. Kaiba sa regular na 8 oras na trabaho. Ito'y swertihan lang, literal sa palaran, sa diskarteng kunyang baka sakali lang kung maaabutan mula sa maghapong pagpito at pag-alalay sa ating mga sasakyan. Ang mga baryang nagpapabigat sa kanilang bulsa ay siya namang nagpapagaan ng kanyang araw. Sila ang mga klase ng taong dapat hangaan at bigyang pansin sa lipunan. Mga pawis na hindi maikukumpara at pagod na hindi iniinda. Hindi man madali ang kanilang kalagayan at marami sa kanila'y nakapasan, patuloy na umaabante sa karera ng buhay. Ang mga nakuliktang barya ang nagsisilbing kinabukasan. Pipiliting maging sapat para sa pangangailangan. Dahil ganito ang buhay ng isang parking boy. Tulad ng mga taong nagsusumikap, kabilang si Kuya Rodinel sa mga lumalaban ng patas sa buhay. Pinagkakasya ang barya-baryang halaga, may taguyod lamang ang kanyang pamilya. Saksi ang kalsada at mga espasyo ng sasakyan para sa pang-araw-araw na kanyang ginagampanan.